Mainit na naman ang mga Pinoy boxing fans, no? Kakatapos ko lang panoodin yung laban ni Kenneth Lober at saka ni Edward Henyo. Panalo po si Kenneth Lober via unanimous decision 116-112 times 3. Pag-usapan natin yan at bakit yung iba mga fans nagme-message na naman, Sir, ano tingin nyo sa laban? Ito, sasabihin ko sa inyo kung ano yung tunay na tingin ko dyan sa laban na yan. But first, congratulations po kay Kenneth Lober. At kung hindi nyo pa napapanood ang laban, dito po, panoodin po natin dito sa Jerry Pence Promotion. Hindi ko po papakita dito, pero ikukwento ko sa inyo kung ano yung opinion ko sa napakagandang nangyari dyan sa Cavite. Pag-usapan po natin yan. Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. This video is presented by sportsplus.ph. Isang basketball, isang boxing, hirap pagsabayin pag fan ka ng dalawang sports, ano? But of course, naunang natapos po yung boxing. So sabi ko, gawa muna tayo ng reaction sa boxing at pag-usapan natin ito. So papakita ko po sa inyo yung scores po ng laban, ano? At updated na kasi kagad yung box rec. Ito yung box rec po. And if you're gonna be looking at this box rec, and then bago ko sabihin, ang official score po, Kenneth Lober 116-112. Ang mga judges po, Robert Bridges, Antonio Comia, and Oliver Garcia. So Kenneth Lober continues to be the undefeated Filipino boxer. Prospect po natin. Ang problema, itong si Edward Henyo ngayon, ay meron na pong dalawang magkasunod na talo. No? 3 na po ang tanyang talo sa kanyang huling 6 na laban, pero makikita po natin yung kanyang mga kinalaban po ay mga degalidad. So, in my opinion, sa akin pong opinion dito po sa laban po ni Kenneth Lober at ni Edward Henyo, isa pong napakagandang laban. Ang gusto ko lang muna sabihin sa inyo that Edward Henyo was right with what he's doing. Siguro nagkulang lang ng konti kasi si Edward Henyo, kung nakikita natin, siya po yung atake ng atake. Siya talaga yung siya talaga yung gustong mag-engage. Which is, maybe some of us as a casual fan or a fan na nanonood, mas na-appreciate ng ibang tao. No? I think this was the same thing that happens to Edward Henyo kay KJ Katarahan. Natalo din siya doon and he lost by a unanimous decision din doon. Tapos, aggressive din siya. So, alam mo naman, pag ikaw ang dayo, tapos lugar pa yan ni Kenneth Lober, Henyo has the right idea. Unfortunately, medyo kinukulang din si Edward Henyo because nakakawala din naman itong si Kenneth Lober at maganda rin naman yung mga counter ni Kenneth Lober. So, Edward Henyo, saludo tayo dahil he came in condition and, may mga magsasabi, Sir, sabihin mo na yung totoo, yung nararamdaman mo. Kung matagal ka na sa boxing, naiintindihan mo na if you are, kumbaga dumadayo ka, talagang kailangan mong kasi mahihirapan talaga eh. Alam naman natin yun eh. Kahit yung mga tao dito sa likod, di ba? Alam niyo naman yan eh. So, ang katotohanan dyan, maganda ang pinakita ni Edward Henyo. But, ito ba ay sapat para siya ay manalo? I think the right man still won. It was siguro homecoming kasi ito ni Kenneth Lober. Siguro we're expecting na highlights, yung maganda but he was being smart. No, medyo kulang yung combination ng konti dahil pinapabayaan niya si Henyo magsuntok ng magsuntok. Buti na lang mumimintis siya at buti na lang meron siya mga counter punch. But kung siguro sa akin it was intentional siguro na talagang relax lang, win by points, box, left straight. Dito kay Kenneth Lober. Nonetheless, it was a smart fight for Kenneth Lober. Edward Henyo, however, talagang palaban and we want to give credit to Edward Henyo. Sabi nga ng iba, sabi nung nag-comment, Sir, kung si Edward Henyo nag-promote niyan, baka siya panalo. Well, hindi siya yung nag-promote. But I think personally, it was a good scrap, a little bit safe, technical side for Kenneth Lober. He was being really smart. Atong maganda, bata pa lang, smart na lumaban. So, congratulations to Kenneth Lober. No issue in the fight. I just feel that, syempre, we wanted more, lalo na sa kay Kenneth Lober. But
I think he's still, para sa akin, siya pa rin po yung nanalo. Sa inyo, sino sa tingin niyo nanalo? Welcome naman kahit anong opinion niyo dyan. Welcome po sa kanya. Please, don't forget to subscribe and hit that notification bell. Comment niyo po kung ano sa tingin niyo, ha? Salamat!